Nakapanatili pa ba roon ang nasa kanlurang looban, ma'am? Ang batang iyon, napakabigat ng dinanas at walang inaasahan, mahirap siyang makabangon. Bakit pa kailangang sumuong siya sa panganib sa ilalim ng langit ng anak ng langit? Batid kung matagal ka nang nagsasanay, bakit hindi pa rin mapigil ang iyong pagkapuot? Pagkalipas ng 8 taon ng pagkakatapon, namatay ang mga magulang at nahulog ang nakababatang kapatid sa bangin. Ang dating matapang at matalinong ikalimang binibini ng mansyon. Ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang 2 bunto ng abo at ang walang katapusang gabing ito. Ginoo, saan po kayo nakakuha ng napakatabang isdang ito? Siyempre, ako mismo ang nanghuli nito. Ibigay mo kay hulog at ipaluto mo sa amin. Bakit lugaw na naman na may halong iba-ibang butil? Ang isdang putik na hinuli ko kagabi. Kailangang alagaan muna ang mga isdang putik sa malinis na tubig hanggang mailuwa nila ang putik at buhangin. Saka lang sila makakain kapag nagutom ng 3 araw. Kailangan ganoon katagal. Kung ganoon kataba ang isdang putik, hindi ba mas mabuting magpakulo na lang ng ilang piraso para malagyan ng alat ang panlasa? Kung tutuusin, ang mga isdang may pangalan sa ilog ay karaniwang galing sa ilog. Sa karaniwang ilog, kailan ba nagkaroon ng ganoon kalalaking ulo? Kadalasan, galing lang iyan sa palaisdaan ng pagpaparami. Ginoo, mukhang hindi yata maganda ang palaisdaan na yan. Kung natatakot kayo, huwag na lang kayong kumain. Ngayong bawal na ng emperador ang panghuhuli at pagpapalipad ng lawin tuwing tagsibol. Kayo buong araw na lang ang mainay, kaya naisip ko ang parang ito. Kung ganoon, bakit hindi na lang kayo manghuli ng 2 malalaking isda para hindi na maghintay pa ng 3 araw? Pinakamarami sa palaisdaan ay isdang putik, carp na may gintong baluti, at hito. Sa tagsibol, hito ang kainin. Gusto mo bang tayong 3 lalaki ay magdurugo ang ilong ng sabay-sabay? Tungkol naman sa laman ng carp, maasim yon. Kaya lang naman nila yon kinakain para sa gatas, sino ba ang gusto mong pakainin yan? Si Super Duke Zongi. 16 na taong gulang, hinugot ang tabak upang ipaghiganti ang ama. Bagamat napanatili ang kanyang titulo, siya'y ipinatapon ng 20 taon. Ngayon, puno pa rin ang mga tapat na tao ang pamilya Zong, ngunit ang mansyong ito ay nananatiling hungkag at malawak. Umaasa na lamang sa mga utusan sa pagtatanim at sa mga nagbuburda na hirap tumatag. Ngayon, hindi na nakikipag-ugnayan ang 2 panig. Ginoo, mas mabuti pang magdala kayo ng ilan pang isdang putik dito. Patuyuin natin at ihawin, masarap ding istaw at maalat na inasinan, matagal nang iniimbak pero di nasisira. Nga, kapag may isdang putik, makakainom na rin ng alak ang Ginoo at wala nang alalahanin. Makaawaing Budha, hindi kami sisisihin ng mga kasalanan namin. Hindi ka ba natatakot ngayon na maputulan ng ulo? Yaya Lin. Ikalimang binibini. Ang maliit na binibini at ang Ginoo. Nakatanda na si Yaya Lin ng husto. Ang katawan na ito ay tiyak na nagdanas ng maraming hirap sa bukid. Tiyak na narinig mo na ang usapin tungkol sa ama at ina ko. Sa mga nagdaang taon, nasaan ka? Mula nang umalis kayo sa mansyon. Kami na mga naging asawa ay itinaboy lahat sa baryo sa kanluran. Sinadya kong pakiusapan ang matandang yu ng tagapagdala ng pagkain na samahan ako rito. Ang ikalimang binibini ay talagang maswerte. Ayos lang po ba ang lahat sa bahay? Pagbalik mo, ipahatid mo po ang aking pagbati sa lolo at sa 2 nakatatandang kapatid. Lahat ay maayos po ba, binibini, huwag kang mag-alala. Ngayon ako pumunta para may sabihin sa inyo. Binibini, huwag kang babalik sa mansyon. Lugar yun na kumakain ng tao. Walang ni isang kakilala roon sa mansyon. Tingnan mo ang silid na ito, kahit ang mga paa ng kama ay kulang na kulang. Maliwanag na napabayaan at nakalimutan ka na nila. Ang sobrang ayos na pananatili sa panahon ng pagluluksa, nakakatawa na lang sa tingin ng iba. Pero binibini. Yaya Lin, ang apelyido ko ay Wei, hindi Wang. Natural na babalik ako sa bahay ng Wei. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Ang isang ulilang babae na nagtiis maghukay ng libingan buong hapon. Siya ang babaeng binabanggit ni matandang Ginang Zhang. Ama.
Anak, mabubuhay ka ng maayos at malalaman mo ang tunay na nangyari noon. Umiiyak siya ng walang tunog at hininga. Mula sa araw na ito, hindi na ako magpapadanak pa ng kahit isang patak ng luha. Ipinadala ng mansyon ng ikalimang binibini ang karwahe para sunduin ka, magpalit ka muna ng damit. Naintindihan ko na. Sa mga panahong ikaw ay nakabantay sa silid, si matandang ginang po ang nag-asikaso. Talagang naaalala ni Yining ang kabutihan ng Yining. Hindi na kailangang magpasalamat, lalo nang hindi kailangang alalahanin ako. Ang bawat isa ay may sariling kapalaran, hindi dapat pilitin ang anuman. Taos pusong ipinagdarasal na maging maayos at may ginagawa si matandang ginang. Laging maayos si ikalimang binibini. Naghihintay po sa looban sina matandang ginang at ang mga binibini. May mabait na ginang na gumagabay sa daan. Kahit sa palaso at pana, ni isang hibla ng kaibahan ay wala. Sayang lamang at hindi na ang mga bagay ang dati. Ipaabot ninyo ang inyong paggalang sa ikalimang binibini. Gumabay kayo. Binibining Yiwan, bumati kayo sa lahat ng mga kuya at ate rito. Kaawa-awa ang batang si Yining, marami ka ng pinagdaanan. Mas mabuti pang tawagin niyo akong unang manugang na ginang gaya ng dati. Ang paggalang ay hindi maaaring iwanan, ginang. Kung gayon talagang galing ka sa nayon. Tingnan mo nga naman ang anyong ito, mas maayos pa kaysa sa aming mga nakakulong lang sa loob ng bahay. Napangiti si Ate Yiwan. Payak na tsaa at kanin lang, basta may makain ay okay na. Bukas, ipagpagawa agad ninyo ng ilang bagong damit si Yining. Ang suot niyang ito ay mas hamak pa sa panlinis ng aming bakuran. At malamig pa naman ng ilang bahagi. Saan pa ba magkakaroon ng oras para gumawa ngayon? Mas mabuti pang maghanap sa silid-imbakan ng ilang luma at ipasuot muna sa kanya. Baka pagtawanan pa tayo ng mga tauhan at mapahiya ang mukha ng pamilyang Ziyonggong. O mabuti, ano bang pakialam natin sa sinasabi ng kapwa-pamilya natin? Yining, wala rito ang iyong pinsan ngayon. Maaga ring uminom ng gamot ang matandang ginang at nagpahinga na. Magpahinga ka muna rito at bukas ng maaga ay pupunta ka na upang bumati. Nasa kamay lahat ni unang manugang na ginang ang pagsasaayos para kay Yining. Chansuan, Chonjiao. Mula ngayon, kayo ang maglilingkod kay binibining Yining sa silid niya at gawin niyo ang lahat ng buong puso. Sumusunod po ang aliping babae. Talagang napakatamad nitong huling batang ito. Napunta pa sa ganitong malas na pusang lagalad. Ate Yiwan, bakit napakahuli mo na at may kailangan ka ba? Hindi man lang sinusuklay ang buhok at nakalugay lang sa balikat. Sa anong lakas ng loob galing ang hamak na galing na yon na ito para magluwal ng ganitong magandang mukha? Madilim sa silid ni Yining. Chonjiao, magdagdag ka pa ng ilang ilawan. Ay naku, nawala ang isa kong hikaw. Chonsuan, Chonjiao, magdala kayo ng lampara at hanapin sa labas. Aalis po ako agad. Hanapin din natin ng mabuti sa loob ng silid. Parang naaalala ko na dala pa yon noong kakapasok ko lang sa silid. Binibining Yining, lumuhod ka at tingnan mo sa paanan ng kama. Ate Yiwan, pakibantayan niyo si Binibining Yining. Kung hindi, paano niya yon makikita ng malinaw? Ang mukha ko, ang mukha ko. Kung gusto mong wasakin ang mukha ko, di ikaw ang masaktan. Yuaner, dali, puntahan mo at tawagin ang manggagamot. Siya yon, siya ang nanakit sa akin. Nasa botelyang ito ang magandang pamahid para sa paso. Makagagamot ito ng paso at sugat.
Kung bubuksan mo ang mga gamit na yon ni Unoche, parang gusto mo na akong ipahamak. Ate sa 4, huwag nang patagalin ang paso, mas mabuti kung maaga itong malagyan ng gamot. Kung hindi, mag-iwan iyan ng peklat. Yuaner, huwag kang umiyak dito. Gaano ba talaga kalala ang paso? Tanungin niyo sila mismo. Ginang, naghahanap kami ng hikaw para kay ate sa 4. At hindi ko alam kung paano, bigla na lang itong napaso. Nabuhol ang isip ko, kaya hindi ko na alam kung ano. Sino ba ang may hawak ng lampara noon? Sa totoo lang, kahit masakit, dapat tiisin ng kaunti. Bakit ang lakas ng boses mo? Talagang hindi ka bagay sa gawin ng isang matulunging dalaga. Sa batang ito, may hindi maayos na pakiramdam sa loob. Karaniwan, ang daldal mo pa naman. Bakit ngayon bigla kang naubo at naipit ang dila? Baka pati ang dila ninyo ay napaso na rin. Naiwan sa akin ang lampara, Ginang. Pero si ate sa 4 ang biglang bumangga sa akin. Wala akong naihandang langis, kaya natapon iyon palabas. Sino ang nagtulak sa inyo at nabuwal kayo? Si ate sa 3 po. Hindi gaanong malala ang sugat, may pamahid namang naipapasa ang angkan. Pero kung may maayos na pamahid sa paso, tiyak na walang maiiwang peklat. Ngunit mahirap hanapin ang bagay na ito. Ibigay mo rito ang botelya mo. Ang pinakamainam na pamahid na mula sa hilagang kagubatan ay agad na ipagamit kay ate sa 4. Ngayon, muntik na tayong mapahamak dahil hindi tayo nakasunod agad. Ang nakahandusay doon ay mukhang may malaking sikretong itinatago. Ganitong ugaling hindi marunong makipag-agawan. Sa mansyong ito, natatakot akong hindi ka na makakabawi pa. Huwag nang pilitin ang sarili, matulog ka na, bukas kailangan mo pang magtiis. Mga patakaran. Talagang marunong umintindi ng alituntunin at magbasa ng mga tingin itong si Yining. Si Wanyer, mabait lang sa isang kagat, tinataya na hinding-hindi nyo iyon sinadya kagabi. Pero si Ginang, malinaw na noong oras na iyon ay parang manhid ang mga kamay at paa. Nasagi lang siya ng nakababatang kapatid na babae sa tabi niya. Nang takot na takot ang munting pusa, hindi man lang niya napigilang sumabog ang init ng loob niya. Pwede kanyang maitumba ng diretsyo kay Wanyer. Kasalanan niya ng hipag mo, mahina ang pagdidisiplina at nakakapagpasama ng loob ni Ginang. Itago ninyo ang ganyang paawa-kawawang itsura. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam ang binabalak ninyo. At ano naman ang basihan nyo? Mangyari po, Ginang, baka mas mabuti po ang pakiramdam niyo sa kapatid na si Shi. Ang kapatid na si Shi ay ayaw munang magpakita sa ngayon. Dinala siya ni Chuning sa likod na bulwagan para magpalit ng damit. Salamat po, Ginang. Sayang nga at napasok ka. Nasa isip na yon ni inay ng iyong mga pinsan. Sa hinaharap talagang hahanapan kita ng mabuting pamilya. Nagulat si Ining. Bakit hindi na lang kayo umuwi at magdasal sa bulwagan ng mga ninuno para sa kaparusahan? Ang mura na nga lang para sa kanya. Siyempre hindi pwede. Hindi rin siya dapat mag-isip na makalusot sa pagkakakulong. Mangyaring maghintay muna po, mga binibini. Katatapos lang inumin ni Lola ng gamot at nakanganga pa siya sa isang pirasong pulot nang dumating siya. Magandang araw po, ika-4 na kapatid. Kagabi, nagpapahinga si Lola ng maaga. Bago magbukang liwayway kanina, paulit-ulit na niya kayong binabanggit. Sabi raw po ninyo, siguradong magiging malaking dalaga na kayo. Ngayon na nakita, totoo nga. Maraming salamat sa pag-aalala nyo, kapatid. Sana maayos ang tulog ni Lola kagabi. Pagbati po sa Lola. Tumayo na tayong lahat. Si Inig na apong babae ay nagpapugay sa Lola.
Kayo nga, sa loob ng 8 o 9 na taon ni isang liham man lang ay hindi niyo sinulatan ako. Noong una, kahit isang tawag lang ng ina, hindi ko pinabayaan ang iyong ama at ina. Hindi marunong magpakita ng paggalang ang apong babae. Sa mga taong ito, wala ni isang sulat mula sa inyo. Hindi mapaalis sa isip ko. Bumalik ka na lang, ayos na. Maging ang ama mo, nagpadala pa ng balat ng puting lobo, pero sinasabi pa rin ng lola mo na wala raw kahit isang liham. Mukhang inagaw lahat ng tito mo ang mga bagay na yon. Ngayon na ako ay nag-iisa. Kung gusto kong magpatayo ng ugat sa mansyon na ito, kailangan kong sumandig kay lola. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng magpaliwanag at iwasan ang gulo sa pamamagitan ng pag-aapak sa damo para manggulat ng ahas. Nagkamali ng malaki ang ama ko at ngayon'y nagsisisi hanggang sa dulo. Sinabi pa niyang wala siyang mukhang maiharap sa mga ninuno at sa mga alaala ng angkan. Sa mga taong ito, puno ng lungkot at walang ligaya ang tahanan. Kapag binabanggit ng ama ko ang sulat, agad na siya'y naiyak at hindi man lang makabuo ng maayos na pangungusap. Sa huli, siya rin ang nawalan ng paggalang sa tungkulin bilang anak. Hindi po nangangahas ang apong babae na humingi ng tawad sa lola. Hinihiling ko lamang na huwag po ninyong hayaang masaktan ang katawan dahil sa galit na ito. Lola, huwag po kayong mag-alala. Nandito na muli si Shi, hindi po ba? Lalo po naming pagsisisikapan na maging mas masunurin at magalang sa inyo. Kung hindi lang namin siya pinigilan kagabi. Baka hanggang magdamag ay gusto na niyang makita kayo, kapatid. Parang takot na takot siyang hindi na kayo muling makita. Pero si Shi, napakaayos ng pananalita, parang matandang bihasa na. Paulit-ulit na lang iyon. Kagabi, kinumbinsi namin siya. Marami pa namang araw para makatagpo si Lola. Pero sabi niya, sa mundong ito may 4 na bagay na hindi mapagkakatiwalaan. Si dating kalakasan, parang panahon lang na nagbabago. Pagkatapos ng tagsibol ay summer, pagkatapos ng taglagas ay may init pa rin. Ang pinakamahirap sandalan ay ang biyaya ng hari. Ayon sa pagkakaintindi ko, sinabi ng ginang na hindi maganda ang pakiramdam ng lola nitong mga nakaraang araw. Kaya si Shi, nang magmadali ay hindi na rin nakakagulat. Kahapon habang kumakain si Shi, sinadya pa niyang tanungin kami ng bawat isa sa aming magkakapatid kung gaano karami ang nagastos sa ayos namin. Mukhang naalala niyang dapat niyang alamin muna ito bago magtanong kay Lola. Kung ako ang tatanungin, si Shina ay talagang kaawa-awa. Sa mga taong ito sa labas, hindi ka na nga makakain ng maayos. Siguradong hirap na hirap siya. Totoo, matanda na ako at wala nang pakinabang. Kayong lahat ay bumaba na. Sa dami ng nasabi ko ngayong umaga, ubos na rin ang lakas ko. Sinasabi nilang napakalamig daw sa lugar ng Lauling. Mukhang nagyelo na rin ng husto ang mukha ni Shi habang nandoon. Ano pa ang ginagawa mo rito? Umalis ka na, sabi na nga ni Lola. Sa tingin ko, kung talagang may pusong makaama. Kahapon pa lang ay hindi ka na dapat nagsalita sa harap namin. At sinabi mo sana ang mga salitang hindi na dapat pang ilabas sa entablado. Dahil napagod na si Lola. Dapat na tayong umatras at hayaang magpahinga ang matanda. Gusto mo pang magpakatigil dito? Puro kalat ang paliwanag mo, mas lalong nagiging masama ang tingin. Sa bandang huli, hindi ka rin naman makakaakyat sa entablado? Sa bahay, kahit ang utusan ay baka mas may alam pa kaysa sa kanya. Ano pa ang ginagawa mo rito? Noong unang magbigay galang si Ining sa lola, wala man lang siyang maayos na pangregalo. May kasalanan ako sa aking puso. Iniisip kong ikwento sa lola ang mga balita at usap-usapan sa Laulinghe para mapasaya po siya kahit kaunti. Isa lang po itong paggalang sa pagkikita. Kung ganoon, sabihin mo na po. Pero maya-maya pa, kakain pa po ako ng almusal, kaya isang kwento lang po muna. Sa Laulinghe, ang mga nakatira roon noon ay pawang mga lahing herhe. Buhay man sila sa pangingisda at pangangaso, nakakahuli rin sila ng mga batang hayop para iuwi at alagaan. Kaya maraming pamilya roon ang may mga usa. Kapag ang bagong dating na guya ay para mabuhay. Hihingi ito ng kanlungan sa loob ng kawan ng usa na walang inang usa. Bagamat tila tanga si Ining. Sa loob ng 8 taon na ito, hindi niya natanggap ang pagtuturo ng lola. Ngunit pagdating sa mga aral na may kinalaman sa sariling buhay, may alam din naman siya kahit kaunti. Si Ining ay umaasa lamang na maging malusog at mahaba ang buhay ng lola. At sana po ay maliwanagan siya ng lola. Nauunawaan ko po ang ibig ninyong sabihin.
Ngunit itong matandang babaeng ito ay may kahuli-hilhing ugali. Ang mga taong hindi tumitingin sa aking saloobin. Kahit gaano pa sila kapuno ng sinseridad, hindi ko rin magugustuhan. Umuwi ka na muna. Mukhang matalino at maalam ang ikalimang dalagang ito. May sukat pa rin ang kanyang pagkamahinahon at pag-urong. Kahit ang maruming tubig na itinapon ng dalawang alipin. Hindi siya sumigaw o umiyak ni hindi nagpalabas ng hinaing. Sa totoo lang, ang sinabi niya ay parang nag-iwan pa siya ng daan para sa sarili ko at sa kanya. Ang tahimik at maayos niyang anyo ay nagpaalala sa akin kay Fuan. Tapos na ang bagay na ito, ngunit tiyak na may nakatagong mas malalim na dahilan. Hindi pa nga nakakakain ng almusal, pinarusahan na agad ng pagluhod. Bakit kaya hindi ko makita si Wei Yiwan na pinarurusahan rin? Siguradong naloko ang lola ng kahabag-habag niyang anyo. Ang tinanggap nating parusa ngayon ay dahil lahat ito sa kanya. Ang sakit na dinaranas ko ay dapat sana sa kanya napunta. Tayo ang umako ng parusa para sa kanya. Matagal ko nang dapat siningil ang utang na ito sa kanya. Ang mabait ay kadalasang inaapi. Tulad ng tandang pilay sa Laolinghi. Kahit makahanap siya ng makakasamang kukuha ng pagkain, matitikman din nila ang sabay-sabay na palakol. Kung gusto mong patahimikin ang galit nila, ibig sabihin ay kailangan mong tiisin ang pang-aapi ng maayos at walang reklamo. Hindi ko na kailangang pakiusapan pa ang mga taong may masamang intensyon sa akin. Sinumang magkakasala sa akin, tiyak na gaganti ako ng matindi at eksakto. Kung takutin mo pa ako ng ganyan, aalis na po ako. Bakit po ganoon kaliit ang loob ninyo? Ikaw na mabahong batang ito, ano bang espiritu ang pinagsasabi mo rito? Ayusin mo ang bunganga mo kung hindi wala kang makakain na masarap na bunga. Kagalang-galang na binata, ikalimang dalaga. Ipinapatawag ako ng ginang para tawagin kayo at kumain na ng almusal. Naku, ito palang utot na batang ito ay marunong palang mangkulam. Isa lang namang ibong nasa loob ng mansyon. Sino ba ang pwede niyang pagsabihan tungkol sa nangyari ngayon? Talagang salita pa lang, gutom na gutom na. Kahit ganoon kapangit na bagay, kaya pa ring lunukin. Mukhang itong ilang batang kasama ni Ginang Bao ay puro probinsyanong hilaw. Mas mahirap silang harapin kaysa sa inaakala. Tumayo ka na, maupo ka at kumain. Ang gusot na parang karangyaan na ito ay talagang kulungan ng mga halimaw na kumakain ng tao nang hindi dumudura ng buto. Huwag mong isipin na lahat ng dalaga ng mansyon ay pare-pareho lang na walang halaga. Kahit ang dalawang anak kong babae ay maparusahan ng husto, mas matibay pa rin sila kaysa kay ikalimang dalaga. Baka pwede nang huminto ka, at sa huli, isa rin naman siyang pinuno. Kung ganyan mo siya tratuhin ng matagal, iisipin lang ng iba na wala kang alam sa tamang asal. Ako po ay isang alipin, hindi ako nagsisinungaling. Ngunit ako ay alipin ng mansyon ng Ziyong, hindi niya alipin. Bakit dahil lang sa kanya ay kailangan pa naming utusan ng ganito? Kayong dalawang mabahong bata, apat ang mata nyo pero nakatitig lang kayo sa kanya. Dahil sa kanya na nadapa ako, kaya ko lang natapakan ang paa ni Ate Apat. Bakit pa ba ako mag-aksaya ng laway sa kanya? Kapag gumaling na ang sugat ni Ate Apat, saka ko siya sisingilin. Kayong dalawa, umayos naman kayo. Masama pa ang loob ng ginang. Sa susunod, kapag may ganoong batang gumawa ng gulo, matuto ka namang tumahimik at magpasensya. Ang hambog na babaeng iyon, hindi ko hahayaang makinabang. Bakit ba nagmamadali, ipinatong lang naman ang kutsilyo dito? Hindi mo ba alam manghiram ng sandata at pumatay ng tao? Noong nakaraang gabi na naginip ako, napanaginipan kong may isang dilaw na tandang nakatayo sa harap ng pinto ng silid na ito. Nang puntahan ko ito, hindi ko sinasadyang nabuhol ang paa ko at bigla akong nagising. Pagkaraan yon, hindi na ako nakatulog pa sa natitirang bahagi ng gabi. Lahat kayo ay marurunong at may pinag-aralan. Kung ganoon, paano ko ba dapat ipaliwanag ang panaginip na ito?
Ngayong maganda na ang pakiramdam ng lola, mukhang gusto niyang kumain ng sabaw ng manok. Pabalikin niyo ang apo at ipahatid sa kusina ang balita. Ipagluto ninyo siya ng masinsing sabaw ng manok at dalhin dito. Mukhang naglaway na ang matanda ninyong lola sa sabaw. Bakit hindi mo na lamang sabihin ang tuwiran? Isa akong demonyong lobo na muling isinilang, kaya manok ang paborito kong kainin. Yining, ano sa palagay mo? Lola, apo, sa tingin ko, ang tandang na ito ay sagisag ng malusog na pangangatawan. Marahil ay gumaling na po kayo nitong mga araw at muling sumigla ang inyong lakas. Kaya po kayo na naginip ng gayon. Lola, ang panaginip na ito ay tiyak na mabuting tanda ng malaking swerte. Tiyak na nagpadala ng pagpapala ang mga diwata sa inyo, Lola. Tama, tiyak na tanda ito ng mahabang buhay at masaganang pagpapala para sa inyo, Lola. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos o Buddha. Naniniwala lamang ako sa tugon ng puso ng tao. At lalo kung hindi pinaniniwalaan ang mga salita ni Feng Cheng. Ang mga buto ko ay kirot dito, sakit doon, buong maghapon. Ang sinasabing mahabang buhay at masaganang pagpapala ay panlilin lang lamang sa sarili at sa iba. Ikaw na nasa ikalimang pwesto, ano sa tingin mo? Talagang isinilang na muli bilang gutom na kaluluwa. Ang bilis niyang kumain, halos maubos na niya ang isang buong bandeha ng kakanin. Lola, syempre, mabuting panaginip po iyan. Marahil ay may isang tao na tatawagin ng pabalik sa kabisera. Hindi magtatagal, darating siya upang magbigay galang sa inyo, Lola. Tiyak na malapit sa inyo ang taong iyon. Kung hindi po kayo magkakaroon ng gayong pakiramdam. Totoo ba? Huwag niyong sabihing sina Iluan at ang iba pa. Ito ay hula lamang ni Ining. Tiyak na ang tinutukoy ay ang nakababatang tiya. Napakarami talagang alam ng ikalimang kapatid. Kung ganoon siya katiyak, malamang ay hindi siya nagkakamali. Kapag nakabalik na ang nakababatang tiya, mawawala na rin ang sama ng loob ni Lola. Kung tutuusin, ilang taon na rin ang lumipas. Matagal na nating hindi nakikita ang nakababatang tiya. Sabik na talaga kami sa kanila. Rui, agad kang magpadala ng tao upang magtanong-tanong. Kapag may balita, bilisan mo at bumalik ka. Opo, ako na po ang bahala. Ang buong pamilya ng tiya ay nagbabantay sa Mizo. Hindi sila basta-basta matitinag. Ang ikalimang binibini ay naglakas loob na humatol ng gayon batay lamang sa isang panaginip. Talagang hindi niya alam ang hangganan ng langit at lupa. Ikalimang kapatid, hindi ko inakalang mayroon kang ganitong kakayahan. Hindi ko alam kung kaninong pantas mo ito natutuhan. Sarili ko lamang itong hinuha. Hindi ba kayo mismo ang nakapansin, mga ate? Sarili lamang niyang pananaw iyon. Hindi na nangahulugang may pambihira siyang kakayahan. Ate, tingnan mo siya. Para bang alam na alam niya ang lahat. Huwag mong sabihin kaya nga niyang manghula at magkalkula ng kapalaran. Manghula at magkalkula ng kapalaran, kalokohan. Kung talagang may kakayahan siya, hindi sana namatay ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang lumapit sa ating pintuan. Samantalahin na natin ito at ipakita sa kanya ang ating kagandahang loob. Bakit pa natin siya pagpapakitaan ng kagandahang loob? Siyempre, ipamalitan natin ng husto ang ginawa niya. Ipaalam sa lahat na binigyang kahulugan ng ikalimang binibini ang panaginip ni Lola. Tiyak na matutuwa ng labis si Lola. Tama, ganoon nga. Habang itinataas natin siya, lalo siyang masasambulat kapag bumagsak. Tingnan natin, ang usaping ito ay kumalat na at nag-aalab sa buong kabahayan. Ang tanong ay kung paano tatapusin ni Ining ang kaguluhang ito. Kasalanan niya yon sa pagsasalita ng mayabang at pagyayabang. Nga pala, ilang araw na ring napaso ang ikapat na kapatid. Malamang ay halos gumaling na siya. Bakit hindi natin sabihin sa kanya upang mapasaya rin siya? Sa wakas, mabilis din pala ang takbo ng isip mo. Ngayong wala pang nangyayari, kumilos na tayo. Ikapat na kapatid, hindi ka ba nababagot sa pagkakulong dito? Sa tingin ko, hindi na sagabal ang sugat mo. Napakasigla ninyo, ikalawang ate. Sinabi ko nang ayaw kong makakita ng tao. Bakit pa rin kayo pumarito? Ikapat na kapatid, kanino mo naman inutang ang mga sugat na yan? Habang ikaw ay may sakit, hindi rin kami mapalagay. Una, pinarusahan kang lumuhod sa dambana, at mayat-maya ka pang sinasaway ng ginang. Sa kalooban mo, nahiya ka rin sa akin. Talagang napakahirap ng pinagdaanan mo. Narinig mo na ba ang bagong iskandalong nilikha ng ikalimang binibini? Ano na naman ang ginawa ng walang kwentang iyon? Kung hindi lamang ako kasalukuyang hindi makalabas at makaharap ng mga tao. Matagal ko na sana siyang pinangaralan. Naku, kapag ikinuwento, talagang nakakatawang palabas. Siya mismo ang naghukay ng sarili niyang malalim na hukay. Tama ka, ilang araw na ang lumipas hanggang ngayon. Sunod-sunod na nagpadala si Lola ng 4 o 5 pangkat upang maghanap ng balita. Ngunit wala silang nalaman ni Katiting na balita. Kahapon ay ipinadala rin niya si Wei Zong sa istasyon ng Yunyang. Kung wala pa ring balita, malamang ay tuluyan ng wala itong pag-asa. Wala ng pag-asa, sa palagay ko, ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na palabas. Kapag dumating ang araw na yon, hindi na niya ito matatakasan. Ganyan pala magsalita ang fourth sister, may plano ka pala. Nagawa pa niyang lokohin ang Lola hanggang ang buong bahay ay nagkakagulo.
Hindi pwedeng ganito na lang tapos ang bagay na ito. Sa mga araw na ito, si second sister Ba at ang lola ay palaging naghihintay ng balita sa tanghali. Karaniwan, sa tanghali dumarating sa mansyon ang taong papasok mula sa labas. Mas mabuti na munang magpadala ng tao at mag-abang sa labas para salubungin si Wei Zong. Siguraduhing malinaw kung may dumating na balita. Kung sakaling wala pa rin. Pagsapit ng tanghalian, ipasok mo siya para magulat. Pagdating noon, sabay tayong manonood ng palabas. Fourth sister, bumalik na si Wei Zong pero wala pa ring balita. Pupunta ka ba para manood ng palabas? Siyempre. May magandang palabas, bakit ko naman papalampasin? Mainam na magbigay muna ng paggalang sa lola. Apat na pamangkin, maayos na ba ang sugat mo, umupo ka at magsalita. Maraming salamat sa pag-aalala ng lola, wala na po akong problema. Noong nakaraang ilang araw, ipinadala ng lola ang mga chestnut cake na inihatid ni Iru. Mas masarap pa kaysa sa mga gawa ng kusinero sa mansyon na binibili ko sa labas. Sa mga araw na ito, magaan ang pakiramdam ko. Naalala ko ang masasarap na mashed munggo cake na ginagawa ng kusinero sa Kingzhou noong bata pa ako. Talagang may dating kapag pinapagawa sila ng ganoon. Talagang magaling ang alaala ng lola. Kapag may masayang okasyon, gumagaan ang pakiramdam niya. Yining, magbigay ka ng pagbati sa biyanan ng lola. Ayos lang po, fourth sister. Matagal na rin po tayong hindi nagkita. Salamat po ng marami, fifth sister, sa pag-aalala. Sabi nila, habang tumatanda si fifth sister, lalong nagiging mahusay. Kaya pa niyang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi kaya isa kang diyosa na nagbalik sa mundo. Talagang mahilig kang magbiro, fourth sister. Anong diyosa ba ang sinasabi mo? Pero ako, nitong mga huling araw, parang nalalabuan na ang isip ko at kung ano-ano na lang ang nasasabi. Ang mga bata, wala pang preno sa bibig. Sino ba ang nagsasalita, parang nagbabasa lang ng script? Magbigay ng pagbati sa matandang ginang. Pagdating ko kanina, narinig kong may nagsabi na bumalik na si Wei Zong. Hindi ko alam kung nakapagsiyasat na kayo at kung may tiyak na balita na. Mabuti pang dumaan ka agad sa ikalawang tarangkahan at magtanong. Matandang ginang, totoo ngang bumalik na siya. Sabi niya, gusto niyang hintayin na makakain muna ang matandang ginang bago siya magulat pagkatapos ng tanghalian. Ang pagkakaroon ng kalat na ganito, araw at gabi na iniisip ito ng matandang ginang. Kapag nalaman ni Xiner, bakit hindi siya agad magbalik para magulat? Nakarating ka ba sa Yanyang Inn at nakapagsiyasat ng balita? Nagpunta na roon ang maliit na si Kifo para magsiyasat. Wala ring balita tungkol sa pag-uwi ng mag-ama at buong pamilya sa kabisera. Ina, huwag po kayong mahinang loob. Marahil ay naantala lang sa daan. Kailangang magmadali. Fifth sister, bakit hindi mo nalang buklatin at ipaliwanag ang panaginip sa lola? Kung hindi, mawawala ng saysay ang paghihintay at pag-aasam ng matanda. Ganyan ba dapat ang paggalang ng nakababata? Mahigit 600 li ang layo ng Mizo at ng kabiserang lungsod. Natural lang na hindi agad makarating ang balita. Kung kaya ni fifth sister na unawain ang panaginip ng lola. Siyempre dapat ding malaman niya kung kailan matutupad ang panaginip na ito. Kung gayon, sabihin mo nga kailan ko ba makukuha ang tiyak na balita. Pagpasok ng ika-5 buwan, malinaw na agad ang lahat. Ngayon ay ika-25 ng ika-4 na buwan. Hintayin pa natin ng 5 araw. Kung wala pa ring balita pagsapit noon, paano mo ipaliliwanag iyon? Ipapaliwanag ano? Kapag nagsalita ka ng walang ingat at kung ano-ano, ang mapapahiya ay ang mukha ng pamilyang Wei. Kapatid na Chang'an, hindi pa tapos ang usaping ito. Paano ko malalaman na ginagamit mo ako para lokohin ang lola at magpakuha ng atensyon sa madla? Pagsapit ng unang araw ng ika-5 buwan, kung wala pa ring balita, maganda na ang kita mo. Bilang nakatatandang kapatid, napipilitan akong paalalahanan ka, fifth sister. Sa pag-ugali, mas mabuti pa ring alam mo ang limitasyon mo. Huwag magpakasobra at baka wala kang mapala. May paa naman siya. Kapag naging maayos ang lahat, natural na magkakaroon siya ng magandang sapatos na maisusuot. Kahit mabasag pa yan, bagay lang. Wala namang makikisabay sa kanya. Sa itsurang tahimik, hindi naman siguradong tunay na tahimik. Pagkatapos ng pangyayaring ito, dapat alam ng lahat na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinabi niya. Sa oras na yon, kahit gusto mong ibagsak ako at si Chuning, wala nang maniniwala. Wala na ring maniniwala. Hindi dapat masyadong madaldal ang fifth young lady. Habang nakikinig ang matandang ginang at ang Panginoon, dapat ka nang mauna at salubungin sila. Bakit ka naman biglang umatras at nagtago? Hindi ko maunawaan ang dula. 4 na salita, pinapahaba pa hanggang 3 parirala sa pagkanta. Ang pakiramdam ko lang, sobrang bagal at nakakapagod. Talagang isang magaspang na tao ka. Aling anak ng marangal na pamilya ang hindi mahilig makinig sa dula. Kahit ako, kapag nakikinig ay nairita na rin ako.
Hindi ko alam kung pagkatapos kang mapangasawa, anong pagtingin kaya ang ibibigay sa iyo ng pamilya ng asawa mo. Fifth sister, ano ang ginagawa mo rito? Kung may magandang dula, bakit hindi ka pumunta at makinig? Hindi ko hilig ang teatro at limitado pa ang mga upuan. Mas mabuti pang mamasyal sa hardin at mag-unat ng mga buto. Mukhang hindi na naman nauunawaan ng ikalimang dalaga. Talagang pinagkakaitan ka ng pagkakataon pero at least alam mo ang sarili mong kakayahan. Mukhang nasanay na ang ikalimang dalaga sa pagtatrabaho sa ilog lawling. Ngayong biglang walang ginagawa, hindi na makaupo ng matiwasay. Natural lamang iyon. Ngunit ang palakad-lakad mo ay nakapapagod sa sapatos. At maaari ring lumaki ang mga paa mo. Walang masama kung hindi mo nauunawaan ang dula. May tsaa, merienda at kakanin naman sa pavilion. Hindi ba't pinakagusto ng ikalimang dalaga ang kumain? May ugaling probinsyana pa rin ang taong bundok. Kahit durugin ka ng ganito, kumikilos ka pa rin parang walang nangyari. Walang iba ang ikalimang dalaga kundi isang walang silbing duwag. Ang tanging alam ni Wei Yining ay magkunwaring kawawa. Saan napunta ang talas niya sa pagpapaliwanag ng panaginip ng matandang ginang? Tiyak na kinakabahan siya ngayon. Dati ay nakapagtitiis pa siya, pero ilang araw na lang at sa Mayo ay tuluyan ng mabubunyag ang lahat. Baka magalit ng husto ang matandang ginang. Tama, hindi na nga niya kayang pakinggan kahit ang dula. Siguradong araw-araw niyang iniisip kung paano ipagpapatuloy ang paggawa ng mga kasinungalingan. Ang walang alam sa lawak ng langit at lupa ay kailangan talagang maturuan ng leksyon ngayon. Kayong dalawa, bilisan nyo. Nagsimula na ang dula. Hindi pumunta si Tia upang manood ng dula. Sino ang may pasensyang makinig sa ganoong gasgas na palabas? Narinig ni Tia na bagong palabas daw ito at ilang buwan pa lamang itinatanghal. Gaano man ito kabago, nagpalit lamang sila ng sisidlang porselana. Ang alak sa loob ay ganoon pa rin ang lasa. Ang kwento ay tungkol pa rin sa Maginoo at binibini na nagsimula sa pag-ibigan bago nauwi sa pag-iwanan. Paulit-ulit man ang palabas, hindi natatakot si Liuxu na maubos ang boses niya sa pagkanta. Tita, nagising na po ang batang Panginoon. Umiiyak at hinahanap kayo. Nasaan ang yaya? Balak ko sanang makipag-usap sa ikalimang dalaga. Nasa tabi niya palagi ang yaya, pero ang batang Panginoon ay kayo lamang ang gustong makita. Hindi kayang mahiwalay ng batang ito sa akin kahit sandali. Ikalimang dalaga, kung wala kayong ginagawa, madalas kayong dumalaw sa akin at maglaro. Mukhang may talino rin si Tia Liu. Dahil sa dalawang salitang pag-imbita lamang, sineryoso niya talaga yon. Binigyan lang ng patpat, inakala ng karayom. Talagang mangmang na parang kahoy. Chonsian, umuwi na tayo. Inaantok na ako dahil sa simoy ng tagsibol. Umuwi tayo at magpahinga. Ikalimang dalaga, bilisan niyo ang pagkain. Malapit nang dumilim at magsindi ng mga parol. Kailangan nating pumunta at batiin si Lola. Baka kinakabahan siya kaya ayaw pumunta. Sa huli, pag-abot ng ulo ay isang taga, pag-urong ay isa ring taga. Ano ang nangyari sa inyong magkakapatid? Hindi ba't pupunta kayo upang makita si Lola? Masama ang pakiramdam ni Lola. Yining, masahehin mo po siya. Napakamasunurin talaga ng ikalimang dalaga. Alam na hindi maganda ang pakiramdam ni Lola, kaya agad nagpapakitang gilas. Kung tunay siyang may malasakit, hindi niya dapat pinaasa si Lola. Pinaka-iniiwasan ng matatanda ang biglang saya at biglang lungkot. Ang pagkabagabag ng damdamin ang pinakamasama sa katawan. Gabi na, bakit wala pa ring nagdadala ng balita? Ibig sabihin, hindi rin pala sigurado ang panaginip na ipinaliwanag ng ikalimang dalaga. Pinaasa lamang niya tayo ng walang kabuluhan. Sabi ni Ginang Feng, nagulat ang batang utusan sa ikalawang tarangkahan. Bumalik na sila Ishon kasama ang mga tao at naghihintay sa silid bantayan. Talaga, bakit ngayon lamang sila nakapasok sa lungsod? Laishon, magbigay galang ka kay Lola. Ang aming matandang ginang, ang matandang Panginoon, ang matandang ginang at ang mga batang Panginoon ay umalis na lahat mula sa Mizeo. Nagpadala muna sila ng mensahe, ngunit naantala sa daan kaya medyo nahuli ang pagdating. Ang matandang Panginoon, buong pamilya ba ang pumunta sa kabisera sa pagkakataong ito? Gaano katagal sila mananatili? Baka magtatagal sila. Kung hindi, hindi naman isasama ang buong pamilya. Ngunit matanda na talaga ako at nalilito na. Paano naman maisasama ng isang opisyal na nag-uulat sa tungkulin ang buong pamilya niya? Mabuting bata, napakatumpak ng sinabi mo. Pagbalik ko, gagantimpalaan kita ng maayos. Maraming salamat po, Lola. Napakawalang hiya naman. Mahal kong apo, kailangan mo ngayong magpahinga at mag-ipon ng lakas. Hintayin na lamang natin si Tia na bumalik kasama ang mga batang Panginoon. Para maiwan sila rito at makapagkwentuhan ng 3 araw at 3 gabi. Kakapasok pa lamang nila Ishon sa kabisera at buong araw na nagpagod.
Dapat maaga siyang magpahinga. Ngunit sila Isyon ay buong pusong naglingkod sa pamilya ng Binibini. Rui, bigyan siya ng 20 pilak bilang gantimpala. Maraming salamat po sa gantimpala, matandang ginang. Ikalimang Binibini, pag-isipan mo ngayong gabi kung ano ang nais mo. Bumalik ka bukas ng umaga at sabihin mo kay Lola. Ano man ang mayroon si Lola, tiyak na ibibigay niya sa'yo. Nagkataon lamang na naipaliwanag niya ang panaginip, ngunit siya pa ang naging sentro ng atensyon. Ikalimang dalaga, paano ninyo binigyang kahulugan ang panaginip ni Lola? At nahulaan niyong babalik sa kabisera ang buong pamilya ni Tia. Nanaginip si Lola ng isang dilaw na tandang. Iniisip ko ang dilaw ay sagisag ng ginto. Mula pa noong unang panahon, kapag nagpapatawad ang anak ng langit, lagi siyang nagpapalagay ng gintong tandang sa tukod bilang hudyat ng magandang kapalaran. Kaya ang gintong tandang na ito ay maaaring kumatawan sa utos ng anak ng langit na pabalikin sa kabisera ang mga opisyal mula sa labas. Kung gayon, paano mo nalaman na darating ang tagapagdala ng liham sa unang araw ng ikalimang buwan? Ang mga utos na pabalikin sa kabisera ay karaniwang inilalabas sa unang kalahati ng taon. Samantalang ang mga utos ng pagpapatapon ay inilalabas sa ikalawang kalahati. Napakalayo ng misaw. Imposibleng umabot iyon hanggang Hunyo. Idagdag pa ang panaginip ni Lola. Sa palagay ko, ang pagpapatunay dito ay hindi lalampas ng kalahating buwan. Ano namang pagpapaliwanag sa panaginip? Nagkataon lamang na sa daan pabalik sa kabisera, sa himpilan ng Fengsi. Nakita ko si General Lao Linghe na palihim na nagpapalit ng mga bantay. Napansin ko ang palatandaan ng pagpapakilos ng mga kawal ng korte. Ang piging ng pamamaalam sa paanan ng bundok Wangchun noong huling bahagi ng ikatlong buwan ay malinaw na para sa pagpunta sa Mizu upang doon mamalagi at mga siwa sa mga gawaing militar. Kung susuriin ang tagal ng paglalakbay at pagpapasa ng atas, ang tagapagdala ng liham ay darating sa kabisera sa unang araw ng ikalimang buwan, pinakamaaga man o pinakahuli. Kailangan ko lamang silang iligaw tungkol sa tunay kong pagkatao. Saka lamang ako makatatayo ng matatag sa tahanan ng Wei. Kailangan kong gawin ito upang ipaghiganti ang aking pamilya. Napakaraming lihim na ayaw makita ng liwanag ang nakatago sa malalim at misteryosong mansyon na ito. Nagsisimula pa lamang ang lahat. Huwag magmadali. Ikalimang dalaga, halika rito. Maaga kong pinapitas kay Rui ang maraming bulaklak. Pumili ka ng ilang bulaklak at isuot mo. Napakapangit. Para kang isang payaso. Ikalimang dalaga, nakapagpasya ka na ba kung ano ang nais mong gantimpala? Sinabi na ni Lola na gagantimpalaan niya si Ining, ngunit hindi ka pa rin marunong lumugar. Lola, maaari po ba akong humingi ng isang piraso ng pinakamagandang seda? Ano ba naman iyon? Rui, samahan mo siya sa likuran mamaya. Buksan ang mga bowl at hayaan siyang pumili. Walang alam sa mundo ang batang ito. Kayong lahat, umuwi na kayo. Kumain kayo sa tabi ni Ginang Bao. Ikalimang dalaga, manatili ka rito at samahan mo akong mag-agahan. Mas masarap kumain kapag may kasama. Lola, napakapaborito naman niyo sa kanya. Siya na lamang ba ang nag-iisang apo ninyo? Wala rin namang masasarap na pagkain dito sa amin. Kaunti rin ang agahan, sapat lamang para sa 2 tao. Baka gusto ninyong manatili at uminom ng hangin mula sa hilagang kanluran. Lola, huwag po kayong magalit. Huwag ninyong pantayan ang asal ng ika-4 na dalaga. Naghahanap lamang siya ng pagmamahal. Bata pa siya at ganyan talaga ang likas niyang ugali. Sa pagkakasundo ng magkakapatid na susukat ang wastong asal ng isang marangal na dalaga. Para lamang sa isang kainan, nag-ingay at nag-iskandalo kayo. Nasaan ang inyong dangal? Ate Rui, mauuna na po akong umalis. Kung magising si Lola at hanapin ako, magpadala na lamang kayo ng tao upang sunduin ako. Nakatulog na po si matandang ginang. Pagsapit ng tanghali, baka sumakit ang kanyang mga buto sa pagod. Malamang ay kailangan na naman niyang magpamasahi kay ikalimang dalaga ngayon. Madali po iyon. Pupunta ako mamaya. Bakit ka na naman nag-ingay? Ano pa ba ang kulang sa'yo? Ina, talagang sobra na ang kayabangan ni Wei Yuyu. Sino ba siya? Isa lamang siyang ulilang sumilong sa mansyon. Huwag mo nang ulitin ang gayong salita. Mag-ingat ka at baka marinig ng iba. Makalipas ang ilang araw, papasok na sa kabisera ang iyong tiyahin at ang buong pamilya niya. Kaya ayusin mo ang ugali mo. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na asal bata ka. At kung dumating sila, ano naman? Kailangan bang lahat ay magpakababa sa kanya? Sa isang pamilyang tulad ng atin, ang pagiging marangal at mahinahon ang pinakamahalaga. Napag-isipan ko na ang pagpapakasal ni Wan-er. Ngunit sa katawan at ugali ni Wan-er, imposibleng maipakasal ko siya sa mabuting pamilya. Ngayong pabalik na sa kabisera ang pamilya ni Xiao Tianzi. Ang pamilyang Xiao ay isang magandang pagkakataong dapat nating makuha. Bagaman mahusay ang kambal na anak ng pamilyang Xiao, hindi pa rin sila maihahambing sa ikalawang anak ng marangal na pamilya ng Duke Ziyong.
Ang pamilya Feng ay kabilang sa pinakamataas na hanay ng Maharlika. Kung nais nating maisakatuparan ang kasalang ito, ang dangal ni Lola ang magiging pinakamabisang katok sa kanilang pintuan. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag mong sasamain ang loob ni Lola. Sa maliit na pagtitiis, may iwasan ang malaking kapahamakan. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mangmang, huwag mo akong sisihin kung hindi ka makapag-asawa ng mabuting pamilya balang araw. Huwag mo akong sisisihin. Tatandaan ko po ang sinabi ninyo, ina. Mamaya ay hihingi ako ng tawad kay Lola. Matalino kang bata. Huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan. Ang mga anak ng pamilyang Feng ay marangal, maayos ang asal, at mula sa mataas na angkan. Kung mayugnay ka sa pamilyang ito sa pamamagitan ng kasal, magiging marangya at maginhawa ang malaking bahagi ng buhay mo. Kaya huwag kang magiging mangmang. Ano ba itong tulog na ito, hindi ka man lang natitinag sa liwanag ng araw? Sinubukan daw mismo ni Lola ang galing na ito mula sa Yonsao. Nasaan ang ikalimang dalaga? Natakot akong makaabala sa pahingan nyo, kaya umalis ako ng maaga. Akala niyo ba ay mali pa ang oras na pinaghahanap ko para dalhan kayo nito? Napili na niya ang tela. Gagawa ba siya ng kasuotan? Ang napili ng ikalimang dalaga ay isang asul na malambot na tela na kasing laki ng 3 talampakan. Nagtataka ako kung ano ba ang magagawa ng ganoon kalaking piraso ng tela. Pero nang tanungin ko siya, hindi naman niya sinabi. Kahit ang telang pantahi para sa palda na 3 talampakan ang haba ay hindi sapat at ganoon pa ang kulay. Bakit hindi na lang siya pagpilian pa ng kaunti para makagawa ako ng kapareho? Narito na po ang matandang ginang kasama ang ika-4 na dalaga. Mukhang humihingi sila ng paumanhin sa inyo. Mas maaliwalas ang anyo ngayon ni Lola kaysa sa karaniwan. Hindi nakaunawa ang ika-4 na dalaga at nabangga kayo. Kaya dinala ko siya rito upang humingi ng tawad sa inyo. Wala namang malaking bagay. Matanda na ako, hindi na ako marupok na gaya ng bata. Kailangan pa ba niyang makipagkilala na parang bata? Tingnan niyo, nagdala pa kayo ng napakaraming handog. Kung hindi ko alam, iisipin ko pang talagang malaki ang pagmamalasakit ninyo sa akin. Hindi po ito para sa paghingi ng tawad. Kaya ko po kayo iginagalang. Ako na mismo ang pumili nito kanina at inisaayos ko lang ngayong araw para maipadala. Ang apo ninyong ito ay bata pa at walang alam kaya nabangga ang Lola. Hinihiling ko po na huwag niyo nang isama sa loob ng isip ninyo ang munting kamalian ko. Mula ngayon, tiyak na magiging mas masunurin at mas magalang ang apo ninyong ito sa inyo. Napakalaking bagay po ba noon at halos nakalimutan ko na. Sa tingin ko, nitong mga araw na ito ay masigla ang pangangatawan ni Lola. Palaging nakakulong sa bakuran na ito, siguradong naiipon ang pagkabagot. Hindi ko alam kung sa susunod na araw ng tangyang ay gusto ninyong lumabas at maglibot. Ayos po iyan. Noong mga nakaraang taon ay nakalabas na rin ako para maglibot. Sa mga araw na ito ay parang bumubuti ang katawan ko, kaya naiisip kong lumabas at makisalamuha. Ang mga dating pasa at sugat ay nawawala rin naman sa paglipas ng panahon. Pero may ilang bagay na kahit gaano katagal na ang lumipas ay malalim pa ring nakaukit doon. Tulad ng pagnanasa at tulad ng puot. Hindi inaasahang nakamit pa ng ikalimang dalaga ang pabor ni Lola. Kasunod niya, marahil ay may pag-asang makabangon at makapag-asawa pa. At si Changqian. Lumabas ka na muna, matagal-tagal din yon. Sabi ay pupunta sa silid-imbakan para kumuha ng 5 kulay na sinulid na gagamitin ng mahabang buhay na binibini. Saan ba pupunta ang ikalimang dalaga at sino ang sasama sa inyo bilang alalay? Kung sasamahan mo siya bilang kasama, isa lang ang daan mo. Talagang hindi ako pwedeng magbigti sa punong ito. Kailangan kong magmadaling humanap ng paraan para sa sarili ko. Bumalik na kayo, Chunjiao. Kapag kasama ko si Changqian, ayos na ako. Eksaktong may oras pa akong makipagkwentuhan kay Lola habang gumagawa ng mga gawain. Opo. Changqian. Mukha kang mas masaya ngayon kaysa karaniwan. Magandang araw po, ikalawang ate, ikatlong ate, at ika-4 na ate. Ikalimang kapatid, saan ka ba nanggaling at nagpapapahinga ng hindi man lang busy? Umupo ka muna rito sa aking silid. Mula nang pumasok ka sa mansyon, hindi ka pa nakakadalaw sa akin. May kailangan po ba sa akin ang ika-4 na ate? Akala mo ba magpapahirap na naman ako sa'yo? Magkapatid tayo. Paano naman tayo magkakaroon ng samaan ng loob sa magdamag? Dati, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi tayo dapat magmukhang mga murang bahay na pinagtatalunan ang kung ano-ano. Araw-araw na lang tayong tila manok at gansa na nag-aaway, napapagtawanan tuloy tayo ng iba. Ikalimang kapatid, napakabait mo. Pinaupo mo kami, mga nakatatandang ate mo, sa mataas na pwesto. Mula ngayon, magmahalan tayo at huwag nang magkanya-kanya. Ang aking anak na babae ay mataas ang katayuan, natural na marunong sa malawak na kabutihan. Hindi siya makikipag-away dahil lang sa isang pirasong basag na tile. Ikalimang kapatid, tama ba ang sinasabi ko? Hindi pa huli ang lahat. Bukas ay lalabas pa rin para maglaro ang tangyang. Mas mabuting magpahinga ng maaga si Lola. Pero kayong lahat, bumalik na rin at magpahinga.
Baka mamaya, kapag oras na ng pamamasyal bukas, wala na kayong sigla. Hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos maligo ng dalaga, magpahinga na po kayo. Ang mga dadalhin niyo bukas kapag lalabas. Hanapin niyo ang dalagang si Jane para maipapamili ko sa inyo. Nadagdagan na nga ang pasanin niyo ng todo. Sabi ng dalaga, saan ba roon ang dapat pagsilbihan namin bilang mga katulong? Ang ikalimang dalagang ito ay hindi rin naman kapangit. Lalo na kapag tumatawa siya. Talagang maingat at maayos siyang manamit, mas maganda pa kaysa sa nakakatandang dalaga. Ikaw na muna ang bumaba at hintayin ang iba. Kapag nakumpleto na tayo, saka tayo lalabas ng sabay. Bakit hindi pa dumarating ang ikaapat na dalaga? Pumunta ka na at pasunurin ang lahat. Ang tagal na nilang naghihintay sa kanya, ano bang ayos niyan? 3. Ano ba ang ginagawa mo? Kasalanan ko na naman ba ito? Napagkasunduan na naming magsuot ngayon ng alahas na may jade at gintong dekorasyon. Sino ang mag-aakalang hindi na ito makita kahit saan? Hindi kaya may magnanakaw na sa bahay na ito? Ang namamahala sa alahas sa ulo ninyo, hindi kaya ito sira? Galit si Madam. Kahapon ng hapon, sinabi ng alipin na nakakita siya sa palamuti na yon. Kasama ng damit na isusuot ni Binibini ngayong araw, inilagay sa isang tabi. Sino bang gustong magising ng maaga tapos biglang mawala ito? Tiyak na alam ng ina kung saan ko inilagay ang palamuti. Kung may ninakaw, sigurado namang gusto nitong mabilis na maibenta. Hinala ko, nasa taong lalabas ng mansyon ngayon ang mga yon. Noong kahapon ng takip silim, pinuntahan namin ang silid ni ate. Kung magsasaliksik, kaming dalawa ang saliksikin nyo. Wala po. Kahapon, si Ining ay kasama rin namin. Magkakasama po kami hanggang sa oras ng hapunan bago kami umalis. Kinuha ni Chunjiao ang kahon ni Ining. Malilinis naman po ang buong silid sa isang tingin lang. Sandali po. Yining, ano ang ibig mong sabihin dito? Sila ba, 4 na butete, ay kapatid mo pa rin? Sa harap ng napakaraming asungot na mga babae. Hindi mo ba iniisip na nakakahiyang makita? Maliwanag na sinabi ng lola na ang palamuting iyon ay ang tanging alaala ng lolo na iniwan para sa akin. Kung hindi ko na iyon makita ngayon, kapag nasayang ang pagkakataong ito at naibenta na, sino ang hahabulin ko? Saan pa ako pupunta para hanapin yon? Yining, binuksan na naming lahat ang mga kahon mo, buksan mo na rin. Ano ba yung bagay na yan? Ate, bakit mo naman ginagawa ito, hindi naman sa iyo ang palamuti na yan? Bakit mo dala-dala palabas ang ganyang bagay, halatang gumagawa ka lang ng gulo? Dalhan niyo ako ng gunting. Hahatiin ko ito. Baka sakaling nasa loob lang ang palamuti ko. Nakakadiri talaga ang bagay na ito. Ang banig na ito ay espesyal kong ginawa para kay Lola. Ang loob ay may balat ng tigre, at ang banig ng ina ng tigre ay inihabi noong nanganak ito sa yungib. Ginawa ito mula sa sariling balahibo, hinaluan ng balat ng bata, at pinatag. Ang bagay na ito, kapag ginawang banig, ay nakapipigil ng halumigmig at nagpapaiwas ng basa. Naisip kong lalabas kami ngayon para maglibot sa tabing ilog, kaya maaaring mabasa dahil sa hamog. Kaya espesyal ko itong dinala para kay Lola. Talagang nahihirapan ako para sa'yo, magandang bata. Kung gusto mo, balik ka na lang at kumuha ng magandang kahon, tapos ibalot mo ulit sa akin. Ate, nakita mo rin na wala sa aking bag ang mga bagay na itinapon mo. Kahit ang mga bag ng mga binibini ay sinuri na, ano pa ba ang hindi pwedeng halughugin? Lahat kayo, tumayo lang dyan at huwag gagalaw. Pangasiwaan, isama mo ang mga katiwala sa ating looban. Silipin at siyasatin ang lahat ng bowl at lalagyan ng bawat pabilyon. Opo. Ipinag-uutos po ng matandang ginang. Ang peres ng gold at jade na pangsukbit sa magkabilang paa ng bata ay nakuha mula sa bowl ng yaya ni Anim na binibini. Wala naman po iyon. Ako mismo ang nakitang ibinigay ni Ayu sa alilang si Bauer para sa kanya. Hindi niya yon kinuha ng palihim. Kung gayon, ibalik na lang iyon sa kanya. Ang set ng gold at jade na alahas ni 4 na binibini. At ang kahong ito ng bughaw na balahibo ay
Lahat ay nakuha mula sa bowl ng yaya ni Ining. Wala talaga ako. Ha, bakit parang pamilyar na pamilyar sa paningin ang kahong ito? Hindi ba iyan ang sa matandang ginang? Noong ilang araw ang nakalipas, nang buksan ko ang bowl, nakita ko pa ito. Ninakaw ba ni Chunjiao ang kahon ng balahibo ng matandang ginang? Kasama pa ang mga palamuti, isiniksik niya lahat sa aking bag. Para mapatamimi ako at hindi makapagsalita. Ate, sa pagkakataong ito, sarili mo ang itinapal mo sa bitad. Madam, inosente po ako. Talagang wala akong kasalanan. Pangasiwaan, dalhin ang alilang ito at ikulong sa silid ng panggatong. Imbestigahan muna sa kaparusahan. Kahit isang hamak na utusan ay may lakas ng loob pang pagnakawan ng amo. Ngayon, nangyari na ang ganitong kapahamakan at binibigyan ko na rin kayo ng babala. Kung sino man ang susunod na hindi susunod sa ayos, iyon ang magiging halimbawa. Umalis na kayo. Kayong lahat, bumaba na. Si apat na binibini, manatili ka. Saan na ba lumabas ang kapintasan ng kasong ito? Tiyak na si Chunjiao ang tusong iyon. Ikaw na walang modo, hindi ka pa ba natatakot sa gulo mong ginawa? Anak ko, palihim na ipinahiwatig ko na sayo, pero parang hangin lang sa kabilang tainga. Madam, hindi po ako. Sa tingin mo ba, tumigas na ang pakpak mo? Isang bagay na walang utak. Ilagay ninyo siya sa gitna ng bulwagang pang-alaala at paluhurin doon. Ang magaling mong hipag ay marunong na ring mamahala ng bahay. Talagang walang alam ang apat na butete. Kahit paano mo paparusahan si hipag, bunga pa rin iyon ng malasakit. At sa paningin ko, isa lang siyang langgam na napapansin. Ang pagnanais na magbagong buhay ni Wei Yiwan ay halos imposibleng mangyari. Sa susunod, huwag na kayong maglakas loob na sumunod sa kalokohan ng inyong ate Yiwan. Lumapit ka rito, Yining. Hindi ka na makokonsensya. Ang ate Yiwan ninyo, sa totoo lang, matagal nang mahigpit na naparusahan ng punong ginang bao. Kung may tinatago ka pang hinanakit sa puso mo, sabihin mo na agad sa akin. Ako na ang bahala sa lahat para sa'yo. Nagpadalos-dalos lang si ate Yiwan. Hindi ko po ilalagay sa puso ang bagay na ito. Ang mabuting bata, ikaw talaga ang pinakamaalam. Talagang matindi ang loob ni Changxian. Hindi mo ba napansin na may mali sa kanya noon pa man? Wala po ba, ginang, sa tingin niyo talagang may masamang balak si Changxian? Paanong naglakas loob siyang nakawin ang ganoong kahalagang bagay? Ang babaeng ito ay talagang hindi mukhang kasing dalisay ng itsura niya. Kung hindi, paano siya basta nalang makakawala sa gulo na ito? Mukhang hindi sumusunod sa utos ang aliping iyon. Iiwan ko ba siya, o ako na mismo ang mag-aalis sa kanya? Ginang, si Ining ay nag-isa lamang. Lahat ay nakasalalay sa pagkukop ng pamilyang Ziyonggong. Sa mansyon, panatag at maayos ang lahat. Mas marami pang katiwasayan ang matitikman ni Ining. Lolo, ginang, nawa ay malusog at marangal ang inyong mga araw. Doon lamang mas lalong magkakaroon ng sandigan si Ining. Kaya hindi ako gagawa ng bagay na magpapahamak sa inyo. Pakiusap po, ginang, huwag kayong mabahala. Kahit paano, may kamalayan naman siya sa sarili. Kapag umalis siya sa mansyon, isa na lang siyang hampas lupang walang mapuntahan. Dahil hindi naman niya kayang sirain ang dakilang pader, paano pa siya mamumuhay ng panatag? Ipinagbili na si Changxian, at sa tabi mo wala nang magigising sayo. Pagdating ng mga susunod na araw, bibilhan na lang kita ng isa. Bakit pa mag-aksaya ng salapi? Kung may bakanting tao lang sa ating mansyon, ipagkaloob mo na lang sa akin ang isa. Madalas kong makita ang isang batang nakasuot ng asul. At suot ay kasuotang parang sa mga monghe. Mukhang wala namang gaanong espesyal na gawain. Mas mabuti nang siya na lang ang italaga sa akin. Ay naku, hindi pwede yan. Ang sinasabi mong munting kasambahay. Ngayong 16 na siya. May katigasan ang ulo. At hindi rin sapat ang liksi ng mga kamay at paa. Paano ko siya maaasikaso ng maigi? Ginang, hindi naman gaanong mabigat ang trabaho sa tabi ko, ilang tagapaglingkod lang ay sapat na. Bagaman medyo matigas ang ulo niya, tapat naman siya. Tulad ni Changxian, masyado siyang tuso at madalas magpaikot-ikot, hindi maganda kung babalik pa ang alikabok sa sariling mukha. Kung gayon, ipasama na lamang niyo siya sa inyong bakuran para doon maglingkod. Kung may pagkakataong hindi naayon ang loob niya, sabihin mo agad sa akin. Maraming salamat po, Ginang. Munting kasambahay, ito ay ang pagbibigay ng pagbati ng 5 dangal ng babae. Munting kasambahay, mula ngayon, isa ka na sa mga tao sa aking silid. Pumapayag ka ba? Opo, pumapayag po ako. Ikaw na ang bahala sa mga pintuan at bintana ng bahay na ito. Kapag dapat isara, isara. Kapag dapat buksan, buksan. Kaya mo bang alagaan ng maayos yan? Kaya ko po. Hindi kailangang magmadali, Yining. Paglampas ng tanghali, kakausapin ko ang matandang ginang. Paalisin ko kayong mamasyal bukas sa templo ng prinsipe ng mansyon. Kung sakaling hindi pumayag ang aming ninang,
Ang kinatatakutan ng lahat ay kapag nawala ang sigla, wala nang sisidlan ang usapan. Kahit sino pa ang mangumbinsi, wala ring saysay. Kung hindi pupunta ang inyong lola, tatawagin ko ang inang Reyna para sumama sa inyo. Sino ang nakaalam, baka mas lalo pang maging masaya ang lakad. Bukas, hindi ko alam kung makikita pa natin ang taong iyon sa lawa. Tunay nga, mas presko ang malapit sa tubig. Ang iyong munting dalaga, kapag hindi lumalabas ng bahay, mahilig talagang sumakay ng bangka. Sino ba namang mag-aakalang mag-aasawa pa sa Jiangnan, parang naglakad lang ng ilang libong li sa tubig. Hintayin ng inyong lola ang pag-uwi ng buong pamilya ng munting dalaga. Papasamain natin siya sa mansyon at magpapahinga ng ilang buwan para mapakinggan niya ang mga kwento tungkol sa Jiangnan. Pagkatagal-tagal na nating naipon ang mga kwento, kailangang masabi na ng lubos. Sino ang may-ari ng bangkang ito? Ang bangka ng pamilyang Wei ng prinsipe ng Kingxi ito. Ang 7 dalagang anak nila ay pawang galing sa kabisera at tinatawag na 7 diwata. Matagal na akong wala sa kabisera, wala na akong alam. Mas mabuti siguro kung ikwento mo na lang sa akin, ate. Sa akin lamang, mahirap makagawa ng malaking bagay. Sa kabisera, ang mga alitan at samaan ng loob ng mga dakilang angkan ay kailangang maunawaang mabuti bago magamit ang tamang pagkakataon upang umalalay at umakay. Sa lungsod na ito, ang mga mana at posisyon ng mga prinsipe at duke ay minamana at pinapalitan-palit. At sila ang pinakamataas ang dangal. Nang nagbalikwa si Prinsipe Dingbei at nag-aklas, siya ang humigit sa titulo ng dukado. Ang pamilya Tian sa prinsipe ng Funan ay nawala ng titulo ng dukado dahil wala silang lalaking tagapagmana. Sa mga prinsipe, si Prinsipe Dong ng pamilya Yan na lamang ang natitirang sangay at marami pa ring tao sa pamilya nila. At nakisawsaw pa sa usaping ito ang pamilyang Wei ng kanluraning prinsipe. Dahil ang pinakamarangal ay ang 7 dalagang babae ng pamilyang Wei. Bakit silang lahat ay nasa bangka pa rin at naghihintay sa pamimitas ng dayuhang bulaklak? Sa ikalawang salinlahi pa lamang ng pamilyang Wei, ang lumang prinsipe ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas, at 7 taong gulang pa lamang noon ang batang prinsipe. Ang panganay na dalaga ng pamilyang Wei ay 21 na ngayong taon, at siya na ang namumuno sa sambahayan ng mansyon ng hari. Bagaman bata pa ang nakababatang kapatid, ang panganay na dalaga ay nasa kasiglahan ng kabataan. Hahayaan lang ba siya ng biyudang Reyna na gawin iyon ng basta na lang? Tingnan mo nga, ang batang prinsipe ng pamilyang Wei ay mas gwapo pa kaysa sa isang dalagita. Sayang. Sayang sa ano? Mukha siyang kahoy na manika, hindi umiiyak, hindi nagwawala, at ni minsan ay walang nakitang tumawa sa kanya. Paminsan-minsan, sa isang tingin lang ay mahuhulog siya sa magandang pwesto ng mga oras na tulad nito. Dahil sa kanya, pati ang habambuhay na malaking plano ng panganay na dalaga ng pamilyang Wei ay napabayaan. Pati ang maliit na bangkang iyon ay napipisil sa gitna ng mga bangkang iyon. Iyan ang pamilyang Chao Yung Gongzong. Ngayon, si Zhong Ye na lang ang natitirang isa at pinatawan pa ng 20 taon ng parusang pagkatapon. Mas nagmamalaki pa ang marangal na ginoong iyon kaysa sa mga tao sa palengke at halos malaglad na. Ginoo, ang bangkang basag na ito ay siksikan na sa atin. Kailan ba tayo makakasakay sa ganoong kamagarang bangkang may aura? Ang Ginoo ay mahilig lang sa gulo. Kahit sa pista, suot pa rin ng ibang tao ang mamahaling seda at pelus, samantalang tayo ay puro telang magaspang lang. Wala nga tayong maayos na damit na maisuot. Pinilit pa nga ng Ginoo na gumamit ng mahabang tungkod at isabit sa harap ng halamanan ang 3 lumang panggitnang kasuotan. Nakakainis. Kayong 2 hangal na ito. Siksikan ng bangkang ito, kaya mula rito pataas ang tingin natin. Saktong makikita natin ng malinaw ang nakatataas nilang mga baba, wala nang mas kawili-wili pa roon. Bilisan niyong pumasok sa kubyerta, may tigre. Sino ang tinatakot mo rito? Ano ba ang lugar na ito? Hindi naman ito tulad ng malayong at magubat na Leila River. Ay, kambal kong bunso, ang galing mo talagang magbiro. Ni hindi nga natin siya matatakot at sasabihin mo pang may tigre. Mas mabuti pang sabihing may halimaw sa tubig dito. Kung malapit sa pampang, tumakbo na kayo agad. Ang tigre ay hindi namimili kung sino ang kakagatin, matanda man o bata.
Nabaliw na ba ang bunsong lalaki, bakit pati sapatos ay ayaw nang isuot at tumalon na lang sa tubig? Paanong magkakaroon ng tigre sa ilog Yonghe? Baka may isa na namang nagbiro at peke lang ang tigre. Ako ang lalapit sa tigre. Kayo, bilisan niyong iahon ang batang iyon. Bilisan, gamitan niyo ng lambat at hilahin niyo ang baywang ko pababa. Ako na ang haharap dito, at kayong lahat ay manatili sa bangka para bantayan ang panganay na dalaga. Bilis, gamitan ng mahabang tungkod para ilayo ang tigre sa mga tao. Hindi ko kinaya makipagtawaran sa salarin na ito. Bagaman marumi at gusgusin ang anyo ng taong ito, nakakatindig balahibo pa rin ang kilos. Talagang hindi siya karaniwang tao. Kung maaari, bilisan niyong akyatin si bunsong lalaki at palitan ng tuyong damit. Kayong mga matandang inutil, nakatayo pa kayo riyan at ano ang ginagawa? Magmadali kayong magsindi ng apoy at magpakulo ng sabaw ng luya. Ang tigre na ito ay laman at balat na pinatay ko mismo, natural na akin ito. Ginoong Zong, ang tigre na ito ay ebidensya ng krimen, kailangang dalhin sa tarangkahan ng lungsod. Hindi po ninyo ito maaaring dalhin. Nakakapanik talaga. Talagang nakakasindak. Kung may mangyari sa inyo, tuluyang mapuputol ang titulo ng dukado ng pamilyang Wei. Panganay na dalaga, huwag ka nang umiyak. Kailangan nating maayos na pasalamatan ang mga tagapagligtas. Kung wala sila, malamang napakalaki na ng sakunang nangyari sa mga kapatid natin. Sino sa mga bayani ang nagligtas kay Ginoong Ying? Kailangang maayos nating magpasalamat at yumukod sa kanila. Sa buong kabiserang lungsod, maliban sa kanya. Wala nang ganoong dakila, matayog at higit sa karaniwang tao. Kung ayaw nang binibini sa aking pagiging magaspang at mangmang, ako na lang. Mabuti, ikaw na lang. Ako ang kukuha ng panyo para sa binibini. Bunsong lalaki, mabilis kang lumapit at magbigay galang. Ang dalawang ito ay ang panganay na dalaga at ang ika-6 na dalaga ng mansyon ng prinsipe ng kanluran. Opo. Bunsong dalaga, malaki ang nawala sa inyo ngayon. Isa kang dakilang tagapagligtas ng aming pamilyang Wei. Ang angkan ng Wei ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob. Sinabi ng aking nakatatandang kapatid na kailangan kang pasalamatan ng maayos, kaya huwag ka nang tumanggi. Mabibigat ang mga salita ng dalawang binibini. Magkaibigan ang ating dalawang pamilya sa maraming salinlahi, kaya huwag naman po tayong maging formal ng ganito. Sa totoo lang, swerte at malaki ang kapalaran ng batang prinsipe. At iyong matapang na binata, kung hindi siya kumilos, wala rin akong magagawa. Ang taong iyon ay si Zong man lang, at dapat din natin siyang pasalamatan. Dahil sa nangyari na yon, wala na talaga kaming panahon para mga tuwiran pa kay bunsong dalaga Wei. Bukas na bukas, tiyak akyat ako sa mansyon upang magpahayag ng taos-pusong pasasalamat. Nabigla lang ako po. Kailangan naming maiuwi siya at maghanap agad ng manggagamot. Wala na kaming magagawa kundi umasa. Mga binibini, magmadali po kayong bumalik sa mansyon ng batang Panginoon. Nanganganib ang kanyang kalagayan. Madalas tayong magdalaw ng isa't isa po. Ikaw talaga, ikalimang dalaga, ang tapang mo. Kumakain ang tigre na yan ng tao, hindi ka ba natatakot na mamatay? Hindi ko naman naisip ng ganoon kalalim noon. Nakita ko lang na nahulog sa tubig ang bata. Sakto namang marunong akong lumangoy, kaya sumisid ako para iligtas siya. Sa araw-araw, mukha kang maamo at malambot, parang munting tupa. Ngayon, naglakas loob ka pang sumuong sa bunganga ng tigre para magligtas ng tao. Pero sa totoo lang, ang ginawa mo ngayon ay talagang kahanga-hangang tingnan. Pero ang totoo, ang pagharap mo sa panganib ngayon ay hindi dapat basta-bastang ulitin. Ang mga taong nagmula sa liblib na lugar ay talagang magaspang kumilos. Sino bang ginang sa isang marangal na pamilya ang hahakbang sa tubig sa harap ng lahat at magpapahamak sa sarili? Talagang napasama ang ugali niya dahil sa paligid ng pamilya Wei. Sabi nga nila, sa gitna ng panganib mo makikita ang tunay na halaga ng tao.
Talagang hindi ka pupunta sa lungga ng tigre kung ayaw mong makita ang anak ng tigre. Talagang may lakas ng loob si bunsong kapatid na babae. Hindi niyo napansin kung gaano kalaki ang utang na loob sa kanya ng dalawang binibini ng pamilya Wei. Mukhang si bunsong kapatid na babae ay nakasampa na sa mataas na sanga at namumukadkad. Ano namang galing ang meron doon? Ang katauhan ng prinsipe ng Kingxi ay maaaring maglaho anumang araw dahil sa biglang pagbabago sa korte. May kakaiba talaga sa batang yon. Sa anumang paraan, iniligtas siya ni ikalimang binibini. Dumanas siya ng ganoong matinding takot sa pagkahulog sa tubig, makakayanan pa ba niya? Huwag na nating pahabain pa. Natural na susuklian ng malaki ng pamilya Wei ang kabutihan niya. Noon pa man, sinasabi na natin kahit ang pagbibihis niya ay wala man lang dating. Ngayon, kumita na pala siya ng hindi kakaunti. At saka, ang pamilya Wei ay may isang anak na lalaki lang. Pero hindi ba't mayroon din silang 7 anak na babae? Umaasa lang sila sa dating katayuan para mapakasal sa isang pamilyang halos kapantay nila. Sa hinaharap, hindi rin naman sila magkakahiwalay ng landas. Ang mga anak na babae ng pamilya Wei ay magaganda naman pero malas sa pag-aasawa at puro kapalpakan ang sumasabit sa kanila. Kung ayaw mag-asawa ng panganay na binibini, di huwag. Tungkol sa iba pa, hanggat may kaunting pag-asa sa kasal, ayos na yon. Kung hindi man mapaluwal sa pwesto ang kabilang panig o kaya'y may aksidente sa kanilang bahay. Nagkakagulo na sa kabisera, walang nangangahas na pakasalan ang kanilang dalaga. Hindi ko alam ang usaping iyan, tiya. Saan ka pa makakakita ng taong sunod-sunod ang kapahamakan sa kanyang asawa? Mukhang hindi pa dumarating ang itinakdang oras para sa kasal. Pakiayos na ipataboy ang bangka at umuwi na tayo sa mansyon. Lolo Wei, isang tagay para sa inyo po. Ay! Malinis at marangal ang asal ng aming Panginoon. Isang malaking balita ang sumabog sa kabisera ngayon. Ang pamangkin ninyo, si ikalimang binibini Wei, ang nagligtas sa batang Panginoon ng pamilya Wei mula sa bunganga ng tigre. Talagang karapat dapat siyang tawaging dalagang mandirigma. Liray, kung hindi lang sarili kong kadugo ang nagligtas sa kanya, at isa pa, ang pamilya Wei ay nasa bingit na rin ng kapahamakan. Kung taga-pamilya yan ang nailigtas, baka may saysay pa. Pero ano namang klaseng magandang balita ang iyan? Panginoon, sa tingin ko po, may kagandahan ang tatak ng inyong tanggapan. Parang may darating na malaking saya sa lalong madaling panahon. Narinig ko po na ang pamilya ng Duke Jianan, si Xiao Tianzi, ay babalik na sa kabisera. Sa pagbabalik ng konde, tiyak na bibigyan siya ng mahalagang tungkulin. Palagi namang may ugnayang matagal na ang aking Panginoon at siya. Paano ako magkakaroon ng hindi paggalang sa inyo? Hahaha, magpapadala ako ng basbas mula sa mabuting kapalaran at inom ng isang tagay. Ang maliit na alipin na kasama ko ay nag-alaga na kay Lolo at binigyan pa siya ng pampalakas na sabaw. Nakaabot na sa kabisera ang balitang umuwi si Conde Xiao at lalo tayong nakinabang sa isang kakampi. Hintayin muna nating makabalik si Ate Luan. Mabuti at napapayag mo silang manatili muna sa mansyon ng ilang araw. Sakto, may naisip din ako tungkol dyan. Hindi ko naman ipinapaliban yon. Ngayon, inilabas ni matandang ginang si Ibin at ang mga ito para mamasyal. Alam mo na ba ang tungkol sa pagligtas ng 5 binata sa batang Panginoon ng pamilya Wei? Matagal nang usap-usapan yan sa kabisera, hindi ako bingi. Kung simpleng pagluha lang at pagliligtas ng tao, ayos lang sana. Pero may mabangis na tigre sa tubig na yon. Hindi ba si Zhonglang ang siyang tumapos sa tigre? Ang tigre ay pinatay ni Zhonglang. Pero ang batang Panginoon ay talagang nailigtas ng 5 binata. Ano nang silbi noon, sa pamilya Wei ngayon, para na lang tayong may nakadikit na magaspang na bangka sa ilalim. Ang natira na lang ay panlabas na anyo, at hindi na yon tatagal ng ilang araw. Talagang basang putik na hindi kayang sumampa sa pader. Noon, kung hindi dahil kay Lola at sa maingat kong pagpaplano. At sa pagsuporta. Kung wala ang anak sa labas na hindi marunong sa tinta o tabak, wala siyang kwalifikasyon para magmana ng dukado. Talagang hindi pala simple si Ibining Wei. Buti na lang, 8 taong gulang pa lang siya noon. Nauna na tayong kumilos. Sabi na, salamat sa Lola, paulit-ulit niyang pinaalalahanan na sa paggawa ng bagay, kailangang alisin agad ang mga magiging pasakit sa hinaharap. Noon pa man, hindi na nawala ang isang matinding labanan.